Tamba, kakabahan na po dito sa balitang ito. Ayon kasi po dito sa balita ng Daily Tribune, an underlying ref at the House of the Representatives surfaced yesterday after Deputy Speaker and Cebu 5th District Representative Vincent Franco Doc Frasco was reported as one of the House members who declined to sign manifesto supporting the continuous speakership of late Representative Ferdinand Martin Romualdez of the 20th Congress, kung sabaga dinikline nila na sumuporta kay Martin Romualdez para magiging speaker ulit sa 20th Congress. Umalis na po sila o inalis na po nila ang suporta ni Martin Romualdez na para maging tuloy-tuloy po ang pagka-speaker niya pagdating sa 20th Congress. Ayan na po, kakabahan po dito si Martin Romualdez. Marami pong susunod dito. Sigurado po magkahati-hati na po yung mga sumuporta kay Martin Romualdez o kay Tamba. Dahil dito, hindi maglalakas loob po itong dalawa na to na i-decline yung suporta nila kay Martin, kasi sigurado nalalaman nila marami na pong uurong dyan na suporta kay Martin Romualdez. Marami po uurong dyan, baka may papalit na po kay Martin Romualdez pagdating sa 20th Congress. Mapapalitan na po ang pagka-speakership niya dyan sa House of Representatives. Dahil hindi magdi-decline tong dalawa na to kung wala silang mga kasamahan nakakausap nito na hindi na nila suportahan si Martin Romualdez. O baka naman may napili na po silang ipapalit kay Martin Romualdez sa House Speaker o Speakership. Baka may napili na po sila. Kaya abang-abangan po natin dito pagdating po ng 20th Congress kung mapapalitan po ito si Martin Romualdez. Pero baka sa tingin ko kahit gaano karami pong sumuporta sa kanya ngayon, baka magkahati-hati na po dyan pagdating sa 20th Congress. Dahil marami na rin pong papasok na iba dyan. Kakabahan po siya dito dahil biruin mo, mga kakampi niya ito eh. Tapos ngayon, nagdi-decline na sila na hindi na nila suportahan si Martin para magiging House Speaker sa 20th Congress. O so baka tuloy-tuloy yung pagka-House Speaker niya. Nag-decline na to. Sigurado po may mga kakampi po ito. Hindi po ito magdi-decline basta-basta kung wala mga kausap siguro nito ng mga kasamahan. Marami pang susunod dito sigurado. Kaya tingin ko po dito talaga baka po mapapalitan na po si Martin Romualdez sa pagka-House Speaker pagdating ng 20th Congress. Magbubutuhan po yan sila. Kaya tingnan po natin dito yung mga comments kung ano po ang masasabi ng mga tao dito. Natutuwa po ba? Tingnan dito, House Leadership Crack Emerge. O di ba? Nag-crack na. Sabaga, magkahati-hati na po sila ngayon. Kahati-hati na po. Tingin ko po talaga may papalit na po kay Martin Romualdez. May napipili na po sila. Nako po, kung talagang gusto rin ni BBM na papalitan si Martin Romualdez, mapapalitan po yan. Dahil baka nakakausap na ni Amy Marcos yan, o baka naman si Senador Amy Marcos ang nakipag-usap sa mga congressman na palitan nyo yan. Kasi malakas si Senador Amy Marcos at hindi naman yan gagalawin ng kanyang kapatid dahil magkapatid po sila ni BBM. Pabayaan lang po ni BBM yan gagawin ng kanyang kapatid. Ang bumabara lang naman dyan si Claire Castro. Tingnan po natin yung mga comments dito kung matutuwa po yung mga tao dito sa balitang ito sa Daily Tribune. Sabi dito ni Cristiano sa comment niya, I admire these lawmakers for the standing firm in their principles instead of simply conforming to the majority, unlike traditional politicians who prioritize self-preservation over genuine leadership. This kind of conviction is what we need in public service. Yan, tama po. Pabor po siya dito. Pabor po siya. At nagustuhan niya yung desisyon ng representative na to. Sabi naman dito ni Aji, Frasco's career includes 3 terms as a mayor of Liloan.
sa Bagal, Iloan, Cebu, 2007-2016, where he transformed the municipality into the first-class local government unit, and his current role as a congressman, where he has focused on the healthcare, education, and infrastructure initiatives. Ayan, maganda po lang record dito ni Frasco. Napakaganda pala ng record niya doon sa Cebu. Deputy Speaker David Suarez issue a statement on May 25 that 285 incoming representatives, including 4 of the 6 Liberal Party LP members in the 20th Congress, through the support to the Speaker, and indicate massive support for Romualdez, which had been pleased up with Frasco move. Frasco focus on infrastructure at may kinalaman sa San Juanico Bridge repair works. Malaki ang impact sa kabuhayan ng mga tao between Mindanao and Visayas. Si Suarez, walang impact sa kanya yan dahil busog ang bulsa niyan. Kahit lubak-lubak ang daan sa Quezon, wala nang reklamo na mga mamamayan. Road widening, kabilaan lang nadagdag, pero marami pa ring mga bayan ang 2 lanes lang. Two-way na yan. Daig pa ang Mindanao na 6 lanes na sila. O biruin mo. Ito si Suarez pala, napakaliit lang palang nagawa nito sa lugar nila sa Quezon. Makitid pa yung daan nila sa Quezon. Hindi kagaya doon sa Mindanao, 6 lanes na, pero si Suarez wala pong nagawa po. Ito po yung kakampi talaga ni Tamba. Sabi dito ni Trib, Tambi will need more 150 millions to keep his post. Nako po, nako po. Baka na naman gagawin niya yan para lang manatili sa pwesto. Ubos na naman ang pira ng taong bayan ito para lang hindi maalis sa pwesto. Pudpud ang pira ng taong bayan para lang manatili sa pwesto. Grabe, pinaghirapan yung mga pinagbabayad ng buwis, pinagtuluan ng pawis, lalo-lalo sa mga mahirap, tapos ganito lang gumastos yung mga yan. Ang tindi nila mga kababayan, kinawawa na po ang taong bayan. Sabi dito ni Tikoy, seems like there's some tension brewing in the House of Representatives. Deputy Speaker Doc Frasco not signing the manifesto for Martin Romualdez. Continue speakership in the definitely sign of underlying issues. Sabi dito ni Nikay, laglaga na yan. Feeling ko sa Congress tuloy ang bloodbath. Sa Congress mangyayari pala ang bloodbath dahil dyan na po magkapalitan na po ng suporta dyan. Magkahati-hati na po sila, nagka-crack na po yung grupo nila. Sabi ng isa, the vote is seeking, group yourself into. Nag-seeking na po talaga. Magtatalunan na pong iba dyan, maglilipatan na po kung saan po sila sasakay na grupo. Sabi dito ni Manok, very good, very good. Good, very good. God bless all who did not sign in the favor of Romualdez. Ayan, pabor na pabor po siya dito nang hindi po nila pagsuporta kay Martin Romualdez. Sabi dito ni Borges, dapat manindigan ka sa sarili mo, Doc Frasco. Ito ang pagkakataon na ituwid mo ang iyong pagkakamali. Sana palitan ang bagong speaker. Kung si Romualdez uli, lalo tayong mabaon sa utang at uubusin niya pira ng taong bayan. Nako, sinabi nyo pa, kaya gagastos na naman ng mamalaki yan para manatili sa pwesto. Ubos na naman, pudpud na naman ang alkansya ng bayan. Kawawang mga taong naghihirap makapagbayad lang ng tax, pero ano ang ginawa? Nilustay lang para lang manatili sa pwesto. Marami pong natuwa dito sa desisyon ni Frasco, ni Congressman Frasco, na hindi po sila nag-sign doon sa pagiging House of Representative o speakership ni Martin Romualdez pagdating sa 20th Congress. Kung sa baga, nagkahati-hati na po yung grupo nila.
Kaya dito siguro tarantang-taranta na po dito si Tamba sa mga pangyayari ito. Matataranta po siya, baka bigla na lang mapapalitan o magulat na lang siya, may papalit na po sa kanya sa pagka-speakership dyan sa House of Representatives. Naman dito ni Ryan, kanya-kanya ng talon kasi alam na nila malapit na lulubog ang bangka ni Tamba. Malapit na po. Malapit na po yung sinasabi nila na 285 ang suporta nila, ang suporta kay Tamba para magiging House Speaker ulit doon sa 20th Congress sa Kongreso. Malabo yan. Magkabuwag-buwag na ngayon yan. Magkahiwalay-hiwalay na ngayon yan. Magkakagulo-gulo na ngayon yan. Dahil sigurado dyan, may balak na pong papalit sa kanya. Kaya tarantang-taranta na po siya ngayon kung anong gagawin niya. Baka may napili na po silang ibang uupo bilang House Speaker. Baka mayroon na po. Kaya itong grupo na to, kay Martin siguro, yung sinasabi nilang 285 na sumuporta kay Martin Romualdez, baka mabubuwag na po ito. Magsitalunan na ito sa bangka, magsitalunan na ito sa barko, maglilipatan na po ito ng mga grupo. Kaya siguro may papalit na po talaga dyan. Baka mamaya si yung nagsasalita sa alyansa, si ano ba pangalan doon ng congressman na ton? Si Tiangco. Baka si Tiangco ang papalit dito dahil yung binulgar ni Tiangco yung ginagawa nila sa pirma-pirma na yan sa sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ibinulgar po ni Tiangco, baka si Tiangco po ang papalit dito. Nako, pag si Tiangco, dahil si Tiangco po talagang kaalyado ni Presidente Bongbong Marcos yan, pinaka nila sa alyansa yan, nako baka yun ang papalit. Kaya kabahan na po, kabahan at matataranta na po dito si Martin Romualdez sa balitang ito. So yun lang po mga kababayan, ano po bang masasabi nyo dito sa balitang ito? Pero para sa akin maganda po ito. Mukhang tingin ko po mapapalitan po yan si Martin Romualdez sa pagka-House Speaker pagdating sa 20th Congress. I-comment nyo na po sa baba kung ano po ang masasabi nyo dito. Maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo. At matutuwa na rin po si VP Sara Duterte dito kapag mapalitan na po si Martin Romualdez. Sigurado po, tuwang-tuwa po si VP Sara dito pag mangyari ito. Matutuwa po talaga si VP Sara.